napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Eto! Puta na ito, tawang-tawa ako dito eh. Wait lang ha, ito, tawang-tawa, wait lang, dito tayo. Yan, tawang-tawa ako dyan sa video na yan guys, kay nanay. Ito, sekreto sa likod ng 29 pesos rice ni Marcos na booking. Alam nyo ito ha, baka kasi may magsabi na reklamador ang mga Pilipino, pinagbigyan na nga ng murang bigas, tapos reklamador pa. Alam nyo kasi, kayo kaya pakainin ng ganun. Gago! Diba? Kayo kaya pakainin ng ganito. Ito, panoorin natin ha. Ang Department of Agriculture ay tumitingin ng may kumpiyansa sa paniniwalang ang umano'y maitim na klase at mabahong bigas na may 29 pesos per kilo na rice program nito at ang hinaharap na Rice for All, na ang inisyatiba daw ay maaaring magpababa ng inflation, partikular na ang presyo ng bigas, sa mga susunod na buwan. Ang optimismo na ito ay kasunod ng kamakailang paglulunsad ng malakihang pagsubok para sa 29 pesos na programa sa 10 lokasyon sa Metro Manila at Bulacan. Binigyang diin ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ang potensyal na epekto ng programa, kung isa sa alang-alang ang bigas na bumubuo sa 1/4 ng inflation basket. Bumaba daw ang inflation sa 3.7% noong Hunyo kumpara sa 3.9% noong Mayo, kung saan ang rice inflation ay nagpapakita rin ng bahagyang pagbaba mula 23% hanggang 22.5%. Ay, maraming salamat po Ate Abiana. Na kada kilo ng bigas na programa ay nag-aalok daw ng subsidized na bigas sa mga vulnerableng grupo tulad ng mga pamilyang may mababang kita, senior citizen, at mga taong may kapansanan. Sinasaklaw daw ng paunang pagsubok ang 9 na site sa Metro Manila at isa sa Bulacan, na may mga kilalang lokasyon tulad ng Bureau of Animal Industry at Food Terminal Incorporated. Alam nyo, masakit dito, no? Mismong gobyerno sa atin yung umaalila sa atin. Dito to ha, mismong gobyerno yung nagpapamuka na tayo ay mga pipitsugin lamang. No? Kayang-kaya nila tayong pakainin ng mga bulok na bigas. Kasi ito ha, nakabili na ako nito eh. Ang dilaw, pag sinaing mo, ang baho pa rin. Nakailang hugas ka na, ang baho pa rin. Ang masaklap pa nun, pag nasaing mo na, pag nakain mo na, anak ng teteng, ayoko na lang magsalita. Yung 29 pesos na bigas na yan. O, nasabi ng mga tanso dyan, anong ini-expect nyo? Masarap na bigas yung halagang 29 pesos. Ay puta na, mamimigay ka na nga lang sa taong bayan or magbebenta ka na nga lang sa taong bayan ng murang bigas, sarapan nyo na. Yun, ha? Kayo kumain nun, mga gago pala kayo eh. Gago! Salamat kayo, Linggo. Nilalayon daw ng bawat site na tumulong sa humigit kumulang 1,500 na pamilya kada linggo, na umabot sa kabuuang 60,000 daw na kabahayan. Eto nga, tulad dito. Dati pa yan, boss. Mga bigas ng NFA, mabaho, mura nga lang, old stock. Yun na nga masakit dyan eh. Diba? Kung tayo na, magbibigay ka sa paano pag mga na-hospital yung mga yan? Kaya bang sagutin ng gobyerno yan? Anak ng teteng naman, Ang mali naman din kasi dito sa mga siguro ito, hindi na rin natin ito masisisi kasi mura nga. Diba? Pero, pero sa totoo lang nanay, ba't ka naman kasi bumili rin ng ganyan? Hindi pa rin ba kayo nadala? Ilang beses na kayong ginaganyan na pag may murang bigas, pangit kainin yun. Gago! Diba? Ang bawat buwan sa lahat ng lokasyon. Sa hinaharap, plano ng DA na ilunsad ang programang Rice for All na tumutugon sa pangkalahatang publiko na nag-aalok ng bigas sa mas madaling maabot na presyo sa pagitan ng 45 pesos at 48 pesos. Parang nabasang bigas na binilad ulit, no? Da kilo.
Nitong Huwebes, ang lokal na regular milled rice sa Metro Manila ay naibenta sa 45 pesos hanggang 52 pesos kada kilo, habang ang well-milled rice ay mula 48 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Kitang-kita rito na hindi magawa ng solusyon ng Marcos admin ang pangarap niyang 20 pesos kada kilo ng di kalidad na bigas. Ang 29 pesos bawat kilo ay isinusuka ng bawat Pilipinong nakakabili nito dahil may ilang reklamo ang publiko na bukod sa maitim na klase ng bigas ay mabaho pa. Kahit nga daw aso magdadalawang isip na kainin ito, kung stock naman pala bakit hindi na lang ipamigay at binibenta pa? Hirit naman Yun nga, yun pa yung masama doon. Kung stock yung bigas na yan, bakit pa kasi kailangan ibenta? Hindi pamigay nyo na lang. Tsaka ito pa, ang tagal na palang, biro mo, 2 taon nang nakaupo si BBM, bakit ngayon niya nang naisipan na ipamigay yan? Gago! Para saan? ng netizens. Marahil, sa kabila ng mga reklamo ay ipagmamalaki pa rin ni Marcos Jr. sa kanyang sona na nailapit. Sona na naman yan. Malamang, sa sona na naman natin maririnig yan. Niya sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Sino yan? Ayun nga kay Pebbles Talaquera ay, Si Mami shooter Pebbles. nagsulputan ng kadiwa at murang bigas 2 weeks before SONA, tapos sasabihin sa SONA ayan na at natupad na natin ang ating pangarap na maging mura ang presyo ng bigas. Basag na naman sila kay Nanay Pebbles, oh. Totoo nga, totoo itong sinabi ni Nanay Pebbles, ha? Oh. Siyota, nagsulputan ang kadiwa at murang bigas 2 weeks before SONA. Tapos sasabihin sa SONA, ayan na, natupad na natin ang ating pangarap na maging mura ang bigas. Gago! Ito naman kasi, paring bongbong, kasi dapat ang ginawa mo nung tumakbo ka bilang presidente, kasi ito yung pinaka number 1 niya bukod doon sa Talano Gold sa Talano Gold. Ito yung pinaka number 1 niya na pinangako sa taong bayan, 20 kilos ang bigas. Dapat kasi nilinaw mo. Yung 20 kilos na bigas na yon, 3 beses mong hugasan, at kapag sinaing mo, may posibilidad na ma-hospital ka pa. Gago! Dapat ganun dapat sinabi mo yun, no? Para hindi na, para alam na agad ng mga tao. bigas. After ng SONA, balik na naman sa dati. Mga script nyo pang grade 2. Continuity boy tamad. Ayon naman kay Nestor Salas Jr. ay, ganyan na ba kababa ang tingin nyo sa mga mahihirap nating kababayan? No? Alam niyo, ito yung masakit dito, ha? Ito talaga yung katotohanan. Ganyan na ba kababa ang tingin nyo sa mga mahihirap nating kababayan? Para lang talaga ipilit na makapagbigay o nakapagbenta kayo ng mababang presyo na bigas, kahit maitim at may amoy na ito, ibibenta nyo pa din. Di nyo na lang kasi aminin na hindi kaya, kesa naman ipilit nyo pa, tapos baka sa SONA ibida nyo pa ito. Gago! Putang ina, no? Alam nyo, yan naman talaga mangyayari. Wala. Sir Nestor Salas, ganyan naman, wala na tayong wala na tayong magagawa dyan. Ganyan na talaga mangyayari dyan. Sa SONA, ibibida talaga yan. Talaga maipilit na nakapagbigay o nakapagbenta kayo ng mababang presyo na bigas, kahit maitim at may amoy na ito, binente nyo pa din, di nyo na lang kasi aminin na hindi kaya, kesa naman ipilit nyo pa. Tapos baka sa SONA ibibida nyo ito na achievement, Lou. Ayon naman kay E.B. Jugalbot ay, this government is now a big fucking joke if you look at the reactions on this ABS-CBN report that people are lining up for the 29 pesos per kilo rice being sold at a Kadiwa store in Quezon City today. The laugh reacts on ABS-CBN video are almost 2 times that of all the other reaction Kami emojis nagtawanan sa report ng ABS-CBN. July 22 na ang SONA. How timely na bumaba Yan, pinokus pa, tignan nyo, Ito, baka sabihin nyo, scripted Yung lagayan, kulay green. Kulay niya na rin. Gago!
Hindi lang tugma sa kulay, pati sa salita, tugma. Yung lalagyan, green. Yung bigas, kulay green. Gago! inflation by 0.2% at may mabahong 29 per kilo rice. Los, ha 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 ha. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known Leyte-based influencer na si Laban Waray. Nakakahiya tayo, Panoorin no? ang full video para sa iba pang detalye na Nakakahiya tayo, no? Mismong gobyerno yung nagpapamukha sa atin na ang mga Pilipino ay madadaan lang sa mga low class na mga bigas. Talagang pinamukha sa atin ng gobyerno na mga patay gutom tayo, no? Gago! Sige, ano natin yan? Kakagatin pa rin ng mga mga kababayan yan, mga Pilipino yan. 29 kilos bigas, mabaho, kulay dilaw. Kakagatin pa rin nila yan. Mga patay gutom yung mga yan eh. Dapat ganun na lang eh. Dapat ano nyo na eh, nirekta nyo na at least hindi masakit. Hindi yung 29 kilo na nga lang, ibinenta nyo pa, ang baho na, dilaw kulay dilaw pa. Gago! Hindi nyo na lang sinabi na mga patay gutom kami. Gago! magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. So, bibili ka na na balahura. So, may pagkain ka na. Ngayon ko mabaho. Kain ako ng hindi kainin pa namin mahihirap eh. Sa mayayakap pagkain ng hayop ko. Item po ba? Ay, hindi mo namin amoy pa. So, kapag inugasan natin ito, natulog na. Siguro. Nalugaw na na eh, no? Ginagawang bani Ilang kilo po yan? 1 kilo, dati 3. So ano po yung... At sa 1 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. So, Kawawa naman ito mga. kaya kulang ang Saka ito na ya, alam nyo, may kasalanan din dito sila nanay. Saka ba naman nakakita na maladinurado yung bigas tapos halagang 29 kilos? Gago! Ibig sabihin, nabudol na kayo ni Marcos, nabudol na naman kayo ulit. Gago! Kasi biruin nyo ba't kayo nagpunta dyan? So ibig sabihin, naniwala kayo. Saan ba kayo nakakita na 29 pesos na bigas, masarap? Gago! Malamang sa malamang, ngayon yung mga nakumpiska or yung ngayon pa yung mga ibang pinapamigay ni Romualdez sa mga niya, sa mga ayuda niya. Wala nabudol na naman kayo eh. Bagay, 29 kilos bigas. Buta kayo doon, may 29 kilos bigas, mura. Pagpunta, pagbili, mambaho, kulay dilaw. Pag hinugasan mo ng paulit-ulit, durog. Gago! Pag sinahing, hindi pa 100% kung kung gigising ka ba kinabukasan. Kasi baka pagkasaing maya-maya, pag natunaw na yung kanin dun sa tiyan mo, hospital na yung patutunguhan mo. Gago! Tagal-tagal ng mga stock ata niyang mga bigas na yan. Ata ha? Oo, ata. Mamaya may magano na naman. Mukhang ilang taon na ata yung bigas na yan eh. Tapos tapos ang pinakamalapit pa, pinabayaran pa 29 pesos, di na lang pinamigay. Gago! Ay, nako talaga. Buhay nga naman sa Pilipinas, no? Hindi daw kayo bukas kasi nagbigay sila ng Yan, ang dilaw-dilaw niya, no? sabihin mo kakain. Hindi ako pwede ba eh. Wawa na. So, di ba? Yan ang tingin sa atin ng gobyernong ito. Kawawa naman yung mga walang Tingnan mo sa kakayahan zona, maririnig na natin. makakain na maayos na bigas kung saan yan lang ang kayang ibigay ng gobyerno. Ito pa yung masaklap. Yung mga bibili ng bigas kailangan magpalista kasi hindi na pwede uling bumili. Ilang metric tons lang yan? 10 metric tons lang yan. Hindi kakayanin.
Parang ang Pilipino, ang mga kababayan natin, nagmamakaawa sa administrasyong ito na makakain lang. At ang ipapakain ng gobyerno, kundi mabaho, may amoy na bigas, laon pa. Ito ba yung karapatan natin bilang Pilipino? Ito ba ang inaasahan? Ganito yung inaasahan natin sa administrasyon. Kawawang mga Pilipino, kawawang mga nabudol. Ang pangarap nyo ay pangarap ko din. Hindi namin pangarap na kumain ng mumurahing bigas na mabaho. Diba? Ang lalakas nyo magbigay ng ayuda, mag-ikot-ikot. Pero pagdating dito, sa pagbebenta ng bigas, kailangan magparehistro, kailangan magpalista. Kawawa ang mga Pilipino sa'yo. Bangag ka talaga. Hindi mo man lang inisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Nagmumukha silang kawawa. So hanggang kailan yung 29 pesos na mabaho mong ibigas na ipapakain pang 2 araw, tapos achievement mo na to sa SONA? Ang galing! Kung hindi ka ba naman bangag, dahil nagreklamo Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Gago! Ano pala yung sinabi ni Romualdez nung nakaraan, yung 40 to 49 na na bigas. Ano yun? Ayun din ba yun? Gago! O baka medyo mas masarap-sarap naman yun, no? Kasi 40 to 49 na ang bigas. So, asan na yun? Ito ata na yun, 42, 44, 49. Baka ito na nga yun. No? Baka ito na yun, yung nasa picture. Bakit dito sa amin ganun pa rin? Gago! Pinakamasarap na bigas, 60. 65, 54. Yun, masarap-sarap na yan. Pagdating ng 40, wala na. Gago! Ay, nako. Yung mga beneficiaries ng 4-piece na hindi nila kinakaya sa sobrang taas ng inflation natin, sa sobrang mahal ng bilihin at bayar. Ngayon, ang magiging solusyon ni Bangag sa mga beneficiaries ng 4-piece ay dadagdagan na lang daw niya. Diba? Dadagdagan na lang niya para maging sapat yung 4-piece beneficiary. Parang bangag. Hindi ka ba nag-iisip saan ba kinukuha ang ibinibigay diyan sa mga 4-piece beneficiaries? Hindi ba galing din sa kapwa Pilipino, galing sa mga OFW, galing sa mga negosyante, galing sa... So, ibig sabihin, ang sabi ni Marcos, daragdagan niya na lang daw yung mga 4-piece beneficiary. Dadagdagan niya. So, saan siya kukuha? Sa kaban ng bayan? Hindi, wala din yun. Di ba? Pinapaikot-ikot na lang kayo. BBM pa more! So, yun na yun. Nakakatuwa lang no? Katulad lang yan. Halimbawa, yung ayuda, isa ayuda na lang. Pinamimigay, di ba? Tapos tuwa yung mga BBM supporter. Ang bait-bait ni Marco. Ang bait-bait ni Romualdez. Gago! Mahal ang mga mahihirap. Diba? Gago! Ganun-ganun yung mga supporter nila. Sila ng mga tanga, hindi nila naisip na, pera din pala namin yun. Binibigyan nila kami ng ayuda, ang bait-bait nila sa amin, pala pera pa rin pala namin yan. Parang nagnakaw ka lang ng manok niyan sa kapitbahay mo. Tapos inadobo mo. Yung inadobo mo na yung manok na galing sa kapitbahay mo, na pagmamayari ng kapitbahay mo, tinawag mo siya. O, tapos, tara pre, dito may pulutan tayo, manok. Tapos yung kumpare mo, tuwang-tuwa naman, sarap na sarap dun sa adobong manok. Yung pala, manok niya pala yun. Gago! Tapos biglang nakwento, ang sarap nitong adobo. Yung manok ko nung nakaraan, hindi ko na alam kung saan napunta. Hindi niya alam, yung kinakain niya, yun na pala yun. Gago! Ganun din sa ayuda. Yung binibigay sa inyo, tuwa kayo, ang bait-bait nila, binibigyan kayo na ayuda. Hindi nyo alam, sa inyo rin galing yun.
Gago! Katulad niyang sa 4-piece na yan, daragdagan. So thank you, maraming salamat, palakpakan. Palakpakan natin. Diba? Palakpakan natin kasi daragdagan ang ang bigay ng 4-piece or ibibigay sa 4-piece. So ang tanong, saan makukunin yun? Pwede sa atin pa rin yun. Yung mga sa mga business dito, tax, yung mga OFW. So ibig sabihin, dinagdagan ni Marcos sa pamamagitan ng pera pa rin natin. Parang lang yan eh. Bumili ka 500 pera mo na hindi ka na sumobra yung sukli sa'yo. Gago! Sana nakabili ka nga tapos tuwa ka na no, meron, uy, dagdag 4 peso, galing bait-bait. Ang galing-galing naman nila ang bait-bait. Yun pala, pera mo di ba? Pinapaikot-ikot lang kayo. Ay, lako po. Ayuda, 10K pero nakuha 1K. Gago! Napanood niyo yung pinost ko sa Facebook? Buisit yun no? Ito yung sa Facebook. Idagdag lang natin dito. Tatawa ko dito hindi, ayan mo na yan. Ito na lang, Ito, dito na lang tayo. Okay na yan sa Facebook na yan. Hype na. Ayuda nyo. Ito yun, baka maabuso daw. Planong palawigin Marcos administration ang 29 pesos rice program ng pamahalaan. Partikular na ang 29 pesos na halaga. Hakbang upang maiwasan ng pag-abuso sa... Putangin na. Kayo pa yung maaabuso niyan. 29 kilo na bigas, programa, tiniyak. Baka maabuso daw ng mga Pilipino. Tayo pa talaga yung maaabuso. Kada kilo ng bigas na ipinagbebenta sa Kadiwa sites para sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa mga susunod na buwan, dodoblehin ang distribution sites at palalaw. Malapit yan. Wait lang, may pumasok sa utak ko. Ang malapit niyan, ipinangako na ibibigay yan. Ba't binibenta ngayon? Gago! Diba? Tapos, kapag pinagkumpara mo yung pinamimigay sa ayuda ni Romualdez at yung binibenta na tig 29 is parehas lang. Pustahan tayo. Bukas sa Makalawa may video may video na magbabiral na pagkukumparahin niyang binibentang 29 pesos na kilo ng bigas tsaka dun sa pinamimigay ni Tamba. Yung tropa ko nakabili sila hindi ko lang na sabi ko pasa ka ng video sa akin hindi pa nagpapasa. Grabe Lawigin ang inisyatibo sa Visayas at Mindanao. Layo nitong maabot ang nasa 6.9 million na mga pamilya. Dito sa P29, ang target natin are the vulnerable sectors. Approximately mga 30% yan ng total population natin. About 6.9 million. Alam niyo kung bakit ginagawa to kahit pangit na yung bigas? Kasi ang nakatatak na rin sa isip, alam na rin nila Tamba yan, alam na rin nila Marcos yan na kahit naman 29 yan, kahit mabaho yan, kulay dilaw yan, kakagatin pa rin ng mga Pilipino kasi mga patay gutom yung mga yan. Gago! Hindi ito sorry, Pilipino din ako. No? Hindi lang obvious, mga Amerikano Charot, joke lang. Masakit man pakinggan na, pero yun talaga yung tingin sa atin ng gobyerno Gago! Alam naman nila na talagang may maglalabas or may magrereklamo about dito sa 29 pesos na per kilo ng bigas na to. No? Ang tanong, masarap ba? Safe ba ito? Yun yung tanong safe ba to? Baka mas masarap pa maglaga ka ng kamuting kahoy, maglaga ka ng saging saba, magsaing ka ng bigas na mais kaysa bilhin yung 29 pesos na yan. Tsaka bakit ang pinagtataka ko lang, bakit probinsya? Nakakapagtaka ba't hindi Luzon?
Hindi naman po sa pangano, no? Pero dapat unahin nyo yung Luzon, mas mag-focus kayo sa Luzon kasi doon talaga kailangan niyang bigas na yan. No? Hindi sa mga Visayas. May mga taniman ng mga palay sa mga Visayas eh. Sa mga probinsya, tapos yun nang uunahin nyo. Anong klaseng katarantaduhan yun? Diba? Hindi sorry po sa mga, hindi ko naman sinasabi na wag bigyan or wag padalan doon. Pero unahin nyo sa Luzon. Kung saan yung may taniman ng palay, doon yung unahin. Anong klaseng mindset meron kayo? Gago! Ma'am Joy Arnoco, shoutout po. Salamat po. Love ko to, shoutout. Mahirap target nila kasi di nila yan kaya ipakain sa mga mayayaman. Subukan nila ipakain sa mga mayayaman yung mga yan. Baka mademanda pa sila. Tama. Kaya nga sinasabi ko kanina, ang tingin ng gobyerno sa atin, mga patay gutom tayo. Gago! Alam naman nila nakakagatin to ng mga Pilipino eh. Alam nila yan. Ay, kahit na kulay itim yan, kakagatin pa rin yan. Eh kasi nga, ang tingin sa atin ng gobyerno, patay gutom tayo. O, tas ngayon may magre-reklamo. Minaliit nila mga taga-probinsya. Hindi naman, ayun, kasama na yun, pagmamaliit na yun. Hindi, tsaka nagkakapagtaka. Bakit mauuna ka sa mga probinsya? Andun nga yung taniman ng palay. Sa Luzon, wala. Diyan dapat kayo nakapokus. Maraming mga kababayan natin na mga natutulog sa lansangan, sa kalsada, na hirap makabili ng ano. Hindi ko naman sinasabi na para sa kanila lang yun ha. Pero mas unahin nyo sana ang Luzon kaysa sa Visayas. No, kahit pa paano yung mga yan, may taniman yan eh. Pag nagutom yan, magbunot lang yan ng isang puno ng balinghoy o yung Tagalog, kamuting kahoy, busog na yan. May pang sausaw na sa bagoong yan, kamuting kahoy, kape, bagoong, solve na yan. Diba? Solve na yung mga yan. Yung mga taga Luzon, anong pupulutin nila? Bubunutin nila poste ng Meralco. Una-una, hindi nila kayang bunutin yun. Pangalawa, maukuryente, mamamatay pa sila. Anong bubunutin nila? Yung wallet ng mga dumadaan. Nakontenting naman, no? Unahin nyo sa mga probinsya. Alam nyo, may mga doon nga nanggagaling yung mga bigas natin. Tapos, ay, naku po. Tulunggis. Households or families, about 34 million individuals. Giit ng liderato ng Kamara, nagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang abuso sa programa. Ito po, abuso? Paano magiging abuso yan? Diba? Stuck mga technique mo, Romualdez, tigil-tigilan mo nga ako. Technique talaga nito mga kumag na to, no? Wala, ililista yung pangalan, no? Dito, butante ka ba? Hindi, huwag ka bumili ng bigas! Gago! Tapos tinitiyak na huwag maabuso. Bakit? Wala ba kayong mga dyan? Wala bang kayong mga tauhan dyan na para... what if lang naman, ibahin yung pangalan nung doon, nung nagpalista. Tigil-tigilan nyo. Mga technique nyo, ang sarap nyo pag-umpugin eh. Upang matiyak na karapat-dapat ang nakikinabang sa murang bigas. Tiyak na karapat-dapat? Ano ibig sabihin? Bakit binibigay nyo ba? Binibenta nyo yan ah. Gago! So ibig sabihin, yung mga kaya nyo lang mauto, ang kailangan mapagbentahan yan, ganun. Gago! Ganun ba? Ganun ba yung ibig nyo sabihin? Taka na, linggo-linggo, high blood nyo ako ah. Gago! Utang lang tong mga to. So yung mga yung mga tao lang na mauuto nyo, yun ang pagbebentahan nyo. Yung mga hindi nyo kayang utuin, yun ang wag.
Sarakulo talaga itong mga bangag na to. Sa pamamagitan anya ng pakikipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan at barangay, masisiguro ang patas at epektibong distribusyon ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Samantala, para naman sa research group na Ibon Foundation, mataas pa rin ang... Ito pa isiniisip ko. Ang tagal na hinaantay ng taong bayan yan, yung bigas na yan, yung 20 pesos, 29, ganon. Ang tagal nang hinaantay yan. Bakit ngayon lang nilabas? Kasi malapit na eleksyon. Ganun ba? Ganun ba yun? Ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng mas mababang rice. Ang ganda ng kulay ng bigas, oh. Yung presyo ng bigas. Tingnan mo tong nasa green na sako. Ang puti pa rin tingnan nung bigas kasi mahal. Tignan mo yung bigas ni nanay kanina, kahit nasa green na, ano pa rin, tawag dito, ano man tawag dito, dilaw-dilaw pa rin. 56, 65, no? Inflation. 65, 60, 60, walang haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Ayon sa grupo, nananatili pa rin sa 51 pesos kada kilo ang retail price ng regular milled rice, samantalang 56 pesos ang well-milled rice. Dagdag pa ng Ibon Foundation, kinakailangan ng mas maigting na hakbang ng Marcos administration upang pababain pa ang inflation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Ano bang pinagsasabi mo? Huwag daw maniwala sa mga nagsasabing DDS pero hindi suportahan sa lahat. Ba't nakalive ba siya? Huwag daw maniwala pag tama, palakpakan pag mali, banatan. Gusto mo, banatan ko siya sa personal eh. Para malaman niya kung ano yung ano eh. Huwag ka nga rito, nanggugulo ka lang dito eh. Doon ka sana mo. Okay, shoutout po kay Mami La Vlog from California. Carolina pala, California tuloy. From Carolina, maraming salamat. Shoutout po, ma'am. Wilfredo, 29 kilo ng bigas. Ayoko niyan. Pagkain ng aso yan namin. Buko pandan pa, 50. Ang bigas ko rito yung alsa. Yung tigaw. Yung kalahating sakong bigas ay nasa 1.5, 1.4. Yung bigas namin, pag sinaing mo yun, maalas na talaga, masarap, maputi, no? Puta na, hindi naman sa pagmamarte, pero puta na do. Halimbawa, kami nila mama, nung maliliit pa yung mga kapatid ko, nagtsatsaga kami sa NFA. 25 pa yung kilo ng bigas noon, 25 ba o 20? Hindi ko na matandaan. Hugasan ng paulit-ulit yun ni mama. Hugasan niya yun. Hanggang sa mawala yung dilaw-dilaw. Marami pang bato yun, ha? Marami pang bato yun. So, pagkain namin, okay naman. Hindi naman kami maarte. So, kain kami magkakapatid. Kinabukasan, doon nasasarap yung kanin. Alam nyo kung bakit? Kasi itsachampurado na ng lola ko. Yun, doon, nakakain namin ng maayos yung kasi isasampurado ng lola ko yun. Gcash mo, Jay. Kasi ang laki ng tax ng white. Oy! May Gcash tayo, guys, oh! BMR, oy! Shoutout, BMR. So, wait lang. Linawin muna natin. Puta na, magkita pa malaglag yung natuwa si Jay Guevara. May Gcash tayo. Wala pa naman kaming ulam ngayon. Mami La Vlog, ano po ba yan? Kusang loob po ba yan or hindi? Para magkaliwanagan lang po tayo, mahirap na po, no? Kusang loob po ba yan, ma'am? Ako po hindi nangihingi, ha? Hindi po ako nangihingi. Maaaring nakapagparinig po ako nung mga nakarang araw, pero hindi po ako nangihingi. Shoutout sa'yo, Ma'am Girly Tano Shadi. Anong hanap na basahin? Dikit-dikit naman yan, ma'am. Ayos nyo naman yung pangalan nyo, ma'am. Oo. Mami Lala, pakilinaw po kung kusang loob, ha? Iba, matitipid. Ito si tatay. Ito yung nakabili, oh. Panoorin natin sasabihin ni tatay, ha? Mami Lala, ha? Kusang loob po ba yan? Paki-comment po. Yung iba matitipid, yung mabibili doon, maibili mo na ng ulam. 30 pesos, matitipid sa 1 kilo. Yung malaking bagay yun.
Isa si Mang Eufemio sa naman yun. Malaking bagay naman talaga. Ang kaso, sulit ba? Ayun yung tanong dyan eh. Hindi eto naawa ko dito sa mga to. Nakakaawa yung mga kababayan natin, no? Tutay, isasalpak mo sa bunganga mo. Tapos, alam mo yung tipong nakaranas na kayo nun, ang sarap-sarap ng ulam. Ang ulam may minudo, tapos yung kanin nyo hilaw. Gago! Diba? Ang ulam napakasarap, litsong baboy, litsong manok. Pero yung kanin mo hilaw, o kaya yung kanin mo parang may buha-buhangin. Nainis ako sa YT kasi parang nagbabawas na sila sa aking account kasi kahit di ako nagpadala ng palipad. Hindi, puro posible rin ho yan pero may tax po talaga sa palipad. Malaki ang bawas. Halimbawa, nagpadala ka ng 1,000 sa palipad, nag-send ka ng 500, ganun. Ang mga mapupunta lang yan sa channel mo, mga 440, 460, ganun ka laki ng bawas. Oo naman, kusang loob ko yan, Jay, kasi tumutulong talaga ako sa lahat ng suporta kay Tatay Digong. Pero hindi ko po ginagamit pangalan ni Tatay Digong para makakuha ng pera, madam, ha? Oo, kasi mahirap na po, no? Yung ibang vlogger kasi ginagamit ang pagiging Duterte vloggers para makapanghingi at makapanguthot sa mga OFW. Hindi po tayo ganun, ha? Dahil kusang loob nyo po yan at blessing po yan, hindi ko tatanggihan yan. 0961 924 9686. Charlie J. Ambuan. Yan ang Gcash ko po, Madam Mami La Vlog. Yan po yung aking Gcash, ma'am, no? At kusang loob nyo naman po yan. Hindi po ako nanghingi. So yun, maraming salamat po, Madam, ha? Tuloy natin to. Matyagang nakipila sa launching ng Project 29 ng Department of Agriculture kahapon. Ito yung nagbebenta ng tig 29 pesos per kilo na bigas. Sa ngayon, sa mga piling Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan pa lamang ito ibinebenta. At tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo pa lamang makakabili. Sabi ng Department of Agriculture, sa susunod na mga buwan ay makararating na rin ito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Tapos 3 kilo lang. Bibili 3 kilo. So, ano lang yun? Ilang linggo lang yun. Hindi nyo na lang pinamigay. Tapos, ang tanong pa dito, saan mapupunta yung pera na binentahan ng mga bigas? Ibibili ulit ng ganyan? Gago! Nakatipid ka nga, pero yung tiyan mo naman bulok. Hirap ng ganyan. Sa ngayon, nasa large scale trial. Nagsimula tayo 3 Kadiwa sites. Ngayon, nasa 10 Kadiwa sites na tayo. And the next weeks, months, mas mag-expand pa tayo. Hindi lang rito sa Luzon, pupunta na rin tayo ng Visayas at Mindanao. Yan naman pala, nasa Luzon naman. Yan ang maganda, unahin nyo sa Luzon, wag puro Bisaya. Pero ang pwede lang makabili ng 29 pesos per kilo na bigas ay ang mga senior citizens, single parents, person with disabilities at beneficiaries ng 4Ps. Kaya sabi ng iba, sana all. Tugon naman ng Agriculture Department, may pinaplano na ang pamahalaan na ibebentang murang bigas para sa lahat. For the general public, meron tayong rice for mas mababa rin ang presyo. At hindi lang ito bigas. Kung makita natin, meron tayong ibang agricultural products kagaya ng karne, gulay, isda. Bangag agricultural product. Gago! Raulo to si Sir. Bangag ba? Narinig tama ba yung rinig ko? Makita natin, meron tayong ibang agricultural products kagaya ng karne, gulay, isda, itlog, mga prutas. So yun yung ating mga nabebenta dito. Hindi pa idinetalye ni Assistant Secretary de Mesa
kung magkano ito ibebenta sa publiko Saan nila nakuha at kung kailan yung mga ito kulay na yan? mapasisimulan. Pero ito aniya ay para matulungan ng karamihan na umaaray na sa epekto ng inflation. Ito ay gusto natin again na maging sustained program para tuloy-tuloy na bumaba yung presyo ng bigas, makabawas sa inflation at masigurado rin natin na yung ating general public ay makinabang doon sa mababang presyo, hindi lang ng bigas kundi ng iba pang agricultural commodities. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture sa publiko na magandang kalidad ang lahat ng produktong inilalabas ng ahensya sa mga Kadiwa Center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ay, maraming Diyos salamat ang aming po, Mamila. sandigan. Thank you po. Thank you. Yan kay Mamila. O, tuloy-tuloy watching Help Us channel nyo. Yan ang may tutulong ko. Salamat po ha. Thank you sa kusang loob. Oo. Paabutin pa pala ng linggo. 3 kilo lang ata binibigay. Pero binibenta bawat pamilya. Yan yun na nga wala, gusto niya yan, ginusto niya yan. Ano pa bang mga paulit? Di sa totoosin, kanina nag-usap kami ni Sir Spencer. Sabi ni Sir Spencer. Alam ko nakalive ni Sir Spencer Nagsabay na naman kami. Sabi niya, ano pa bang ibang gagawin natin? Sabi ko, yun sa bigas, reaksyonan mo. Sabi ni Sir Spencer, ulit-ulit na lang tayo. Dapat mag-revolution na lang. Dito to, kami nagsasawa na rin kami Kasi paulit-ulit na lang din yung sinasabi namin Diba? Sa totoo lang. Pero kahit paano may natututunan kayo, diba? Lalo sa Kalaban at Bay. Sa akin, wala kayong matututunan dito No? Hindi, paulit-ulit na lang talaga Alam mo, minsan parang gusto ko na talaga mag-revolution na lang. para matapos na yung paghihirap, no? Ilang taon pa ba? 2028. Tagal pa. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Wala, ginusto nyo yan Wala tayong magagawa ginusto nyo yan di bala kayo. So speaking, ito na siya. May isang kabubuhan na naman tayo na matutunghayan ngayong araw. Taka na linggo Dapat hindi ako magmumura pag linggo. Eto po. Tignan niyo yung kabubuhan nito.